Hello guys, magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta kayo? And welcome po sa ating live streaming. Oras natin is 9:30 na ng gabi. So sa mga nanonood po sa atin dyan, huwag nyo namang kalimutang i-like, okay, at i-subscribe itong ating munting channel para mas lalo po dumami ang ating community. So pag-usapan natin ang charter change, pag-usapan natin kung yung shadow, no, yung nasa likod ng mga tumututol sa pag-amyenda ng constitution, particularly sa economic provision, no. So pag-usapan natin ano ang connection nito. Actually malalim tong aking title at pinag-isipan ko to ng malalim kasi alam mo kung bakit. Aminin man natin at saka sa hindi, yung nakikita natin, okay, Senado ang may problema. But behind that, at the back of that, mayroon pa. So yan ang pag-usapan natin at yan ang i-brainstorm natin, okay? So siguro na ano niyo na napi-picture out niyo na kung bakit yan yung aking title kasi sinasabi ko sa inyo, ang business ay parang politika yan. Ang politika, of course, is also business. So medyo malalim to, no? Medyo malalim tong aking topic ngayong gabi. Pero i-exhaust natin yung ating mind, no? I-squeeze natin yung ating mind, tigain natin yung ating utak para maintindihan po natin kung bakit marami po ang ayaw sa pag-amyenda ng Constitution, particularly sa economic provision. Economic provision ay isa po sa mga tinitingnan ngayon na amyendahan sa Constitution. Ano ang kahalagahan nito? Anong advantage nito? At ano ang magiging disadvantage nito sa mga matatamaan? Tandaan po natin ang connection ng politiko at ng mga negosyante. So ang ano diyan, ang term is lobby. Okay? So siguro baka mayroong pang mga brilliant ideas diyan bakit gano'n kalalim ang aking topics ngayon kasi nasisisi na lang natin palagi ang Senado. Okay? Wherein ang Senado, ang Senado, ang mga politiko, particularly ang mga senador natin, gumagawa ng batas. At ang ginagawa nilang batas, hindi man sa pagdududa, pagdating po sa business, may mga kumakausap sa kanila diyan. Hindi naman tayo bobo, hindi naman tayo tanga na hindi natin mauunawaan kung ano po yung galaw ng mga negosyante. At minsan, ang nagpapagalaw at karamihan talaga, hindi lang minsan, mostly, nakasalalay po sa mga negosyante ang karir ng mga politiko. They cannot bargain already the president. Kasi ang presidente, hindi nila pwedeng ilabi yan. Okay, hindi nila pwedeng oferan yan ang presidente. Kasi ang desisyon ng presidente para po sa kapakanan ng taong bayan, ang problema yung nasa baba ng presidente. Okay? So i-connect natin ang batas, ang mga mambabatas sa mga negosyante. Hindi basta-basta ang mga negosyante na kung saan ay involved sa monopoly of business, controlled, no, the government sector, the government officials, no? Kaya malawak po itong usapin natin. Sana mag-participate kayo. Sana tulungan ninyo ako para nang sa ganun ay mas lalong magiging highly intellectual yung ating live streaming ngayong gabi. And syempre pag-usapan din natin ang politika, ang mga politiko na kung saan ay hindi sumusuporta sa kung anuman ang maaring gustuhin ng presidente ng Republika ng Pilipinas na siyang makakatulong sana para maiangat lalo ang kalagayan ng ating bansa pagdating po sa ekonomiya. Sa pamamagitan po ng pangarap na kung saan ay i-open ang ating market sa mga international or foreign investors. So malalim tong topic natin, sana tulungan ninyo ako. Okay, Red 101, hello. Good morning po sa inyo. Oh, please share this live streaming para naman po ay what we call this, magiging masaya ang ating talakayan ngayon.
no? Hindi po 'to basta-basta. Sabi ko po dito sa aking ano, sabi ko, "Kaya ko kaya 'to?" So, ewan ko lang kasi ano, kasi bigla lang pumasok mga kamunting tinig sa utak ko na malaking negosyante sa bansa, tunay na tutol sa tiyatsa na may kontrol sa ganid na politiko sa bansa. Tandaan po natin, 'no? Tandaan po natin ng mga politiko, may mga ganid po 'yan. May mga personal vested interest po 'yan. Kaya nga po nilalabanan ni PBBM ang mga oligarko pero pilit kinakabit ng mga destabilizers at yung mga tinatawag na mga opposition, so, sa mga pulisiya ng ating gobyerno. Napakalaking hakbang po ito ang ginawa ng Kongreso na pag-usapan, lalong-lalo na sa Kamara, sa House of Representatives. Malaking hakbang po 'to upang mapag-usapan ang pagbukas ng ating ekonomiya sa mundo, matanggal ang economic restriction. Okay? Sapagkat 'pag once, mga kaibigan, mga kamunting tinig, 'pag hindi po ito magtagumpay, ang tinatawag na pag-amyenda sa konstitusyon, sa specifically sa economic provision, mananatili ang paghari-harian ng mga Pilipinong businessman na walang ibang ginawa kundi magpayaman ng magpayaman at mang-api sa mga consumers. So, walang opsyon tayong mga Pilipino kung di tangkilikin ang ganito, 'no? Wala tayong opsyon kung ano yung gusto ng mga negosyante na kumokontrol sa mga politiko sapagkat nakasalalay po sa desisyon ng mga mambabatas ito, eh. So, ngayon nakikita na natin, that is the reason why na ang Senado ngayon ang nalilintikan sa taong bayan at kine-question, bakit ang bagal nila? Bakit ang bagal nilang kumilos? Bakit pinapatagal nila? Ano bang hinihintay nila? At hindi lang sa Marcos administration, 'no, parang nahihirapang ipasa itong tinatawag po na pag-amyenda ng Constitution, particularly, okay? Actually, ang pag-amyenda ng Constitution, sa totoo lang, hindi naman masama. Kaya lamang po dahil po sa political interest at business interest din ng mga may hawak sa mga politiko. Malaki kayang pera ang ibinigay ng mga negosyante every elections. Okay? Hindi ba kayo nagtaka kung bakit milyon-milyon ang mga donasyon sa mga politiko lalo na sa mga senador, sa mga congressman, okay? Hindi ba kayo nagtaka na ang dami nilang sponsor, ang dami nilang pondo, 'no, na kahit matalo sila, okay lang. Pero kapag manalo sila, ay talagang ang beneficiary yung mga may nakikiusap sa kanila. So, yan yung labanan ngayon, eh. Kaya sabi ko, anuhin ko kaya yung utak ng aking mga subscribers. Naniniwala ba kayo o hindi kayo naniniwala na may kumokontrol po sa Senado? Anong pinoproteksyonan ng ating mga senador? Ipapasa ko na sa kanila yung sisi. Kasi sa House of Representatives, nakita naman po, nagkaroon na po sila ng aksyon na what we call this, nagkaroon na sila ng actions, may RBH number 6 na po, ang version na lang po ng Senado, ang hinihintay ng Kongreso, na willing naman po ang House of Representatives i-adapt ang full version ng RBH. Okay? So, ito lang yung aking ano, I am not an economist. I am not really good in terms of analyzing the flow of economics or economy, 'no, ekonomiya ng ating bansa. Pero nakikita ko talaga na may mga hidden agenda itong mga senador, 'no? May mga hidden agenda itong mga senador kung bakit hindi po nila pinapalusot itong pag-amyenda ng konstitusyon agad-agad, particularly sa economic provision. Business kasi 'to, eh. When it comes to business, pera ang pag-uusapan. Okay? Profit. So kapag napasa, SMA as ano tawag nito? Mel Warren, hello po. San Miguel Corporation, okay? You know what? I'm so very happy. I'm so very happy because maganda po ang nakakuha ng bid na to, a matter of 1 billion pesos. Congratulations naman, no? Congratulations kasi yan naman po yung gobyerno, eh. Pag once na hindi kaya ng gobyerno na what we call this, nakikipag-partner.
At tingnan mo naman, hindi po kaduda-duda. Ang San Miguel Corporation kasi, alam naman natin yung ano eh, alam naman natin yung standing ng San Miguel Corporation. Hindi lang to kita yung tinitingnan nila. When it comes to infrastructure projects, sumusuporta po ang San Miguel Corporation. At because presidente natin ay si PBBM. Hindi po to sila magpa-partner sa government. Kung, okay, kung hindi sila nagtitiwala. So, sa loob ng 15 taon, pangangasiwaan po ng SMC. Okay? Baka isa ang mga bilyar na kontra. Basta ang akin lang, no? Based on my analysis lang, mga malalaking businessman. Kaya mag-project na kayo doon kung sino yung mga malaking mga bilyonaryo sa bansa natin. Sila po itong kumukontrol. Tandaan po natin, hindi po foreigner ang kumukontrol sa Pilipinos, sa Filipino politicians. Why? Kasi maliit lang naman po yung ano ng ano eh, dapat yung share ng foreigners eh. Hindi makontrol ng foreign investors ang ating mga politicians. Number one na magkokontrol sa mga politicians sa Pilipinas, itong mga businessmen na kung saan ay naglalabi. No? Kaya nga napatanong ako, ano kaya ang dahilan? Bakit pinapatagal ito ng Senado? So akala kasi ng mga senador, bobo ang mga Pilipino. So ako matagal din ako, no? Matagal din akong pinag-isipan. Sabi ko napaka-controversial tong live streaming ko. Kasi unang-una, aminin man at saka sa hindi, ang buhay ng mga politiko nakasalalay sa mga negosyante. Tandaan po natin, hindi sila makakalapit sa Pangulo. Okay? Hindi talaga sila makalabi sa Pangulo. Saan po naglalabi ang mga negosyante? Mostly sa mga mambabatas. Ipasa ang batas o hindi ipasa. Nakasalalay po yan sa dikta ng mga negosyante. Totoo po yan. Kahit gaano kalinis ang gobyerno, totoo po yan. No? Kasi nga, unang-una, economic provision ang pinag-uusapan. Nakakapagtaka. Di ba dapat mga Pilipino ang susuporta dyan? Di ba dapat mga Pilipino businessman? Pero nasaan ngayon ang mga Pilipino na mga businessman? Ha? May mga negosyante ba na nagpa-presscon at tumindig para suportahan itong panawagan na to na magkakaroon po dapat ipursu ng gobyerno ang pag-amyenda sa economic provision ng ating constitution? Welcome ba ito sa mga negosyante na mga Pilipino? Kaya dapat tayo na mga Pinoy, tayo na mga Pilipino, ang titingnan po natin, no? Ang opposition ay manggaling po sa mga Filipino businessmen. Kasi sila po ang may control. Maapektuhan po kasi alam mo kung bakit? Takot sila na mawala sila sa limelight dahil magbubukas po ang ating ekonomiya sa mga foreigner. So magkaroon sila ng kakompetensya. So ikaw, papasukin mo ba? Naturalmente, ang instinct doon, ayaw mo ng kalaban. 'Di ba? Ayaw mo ng kalaban. So kung ayaw mo ng kalaban, hindi mo papurmahin na makapasok ang kalaban sa teritoryo mo. Tandaan po natin, ang target ng pag-amyenda ng ating saligang batas, particularly sa economic provision, hindi po mga Filipino businessmen na mga maliliit. Okay? Tandaan po ninyo, investment ang pinag-uusapan. Open market ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan ang globally competitive. Competition. Paano magiging globally competitive ang bansa natin kung walang competition? Sino lang ang makapag-compete? Hindi po Pilipino para sa Pilipino. Tandaan po natin, ang saligang batas natin, this is a real simple competition sa Pilipino versus Filipino businessmen. Sapagkat majority na magkukontrol ng negosyo ay ang mga Pilipino because of that what we call this 40-60. Yan ang restriction ng ating tinatawag na economics or economics restriction. Now, ganito ang mangyayari dyan. Talagang maglalabi itong mga negosyante. Nakikipag-usap na to sa kanilang mga broker. Nakikipag-usap na to sa kanilang mga liaison officer. Tinitingnan na to ang kanilang mga bookkeeping.
nagkukumahog na ito para labanan nila itong hakbang na ito. Kaya nakapagtataka, no? Kung bakit okay na sa House of Representatives. Kaya para makapagsabi ako na napaka-saludo ako sa aksyon ng House of Representatives na kahit sinasabihan pang illegal ang pagsuporta nila dito, ang pag-endorso nila nito, pag-amyenda sa Constitution, People's Initiative, no? Saludo pa rin ako dahil itong hakbang na to ay katapangan to. No? Willing silang magrisgo. Samantalang ang 24 na senador, nagkakaisa sila upang hindi mapag-usapan itong charter change, itong tinatawag na pag-amyenda ng ating saligang batas, particularly sa economic provision. Tandaan po ninyo, ang mga negosyante, hindi kayang tapalan ng pera ang House of Representatives. Why? There are more than 300 representatives. There are more than 300 congressmen and congresswomen. Pero, ang 24 na senador, hindi ko naman sinasabi na natatapalan sila. But may mga personal interest sila. Kasi alam mo kung bakit? Most of their funding coming from what? Businessmen. Na may mga interest para magpayaman ng magpayaman. Nung nalaman nila na gusto amyendahan ang economic provision, particularly para nang sa ganon ay magiging maluwag. O, luwagan. No? Hindi masyado ekstriktuhan, no? Ang pagpasok ng mga foreign investors dito sa ating bansa. Na-trigger po, naturalmente sino? Na-trigger ang mga Pilipinong mga mayayaman na kung saan kumukontrol sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil, bakit ko nasabi? Dahil hindi naman kontrol ng gobyerno ang lahat eh. Ang shares, ang gobyerno, wala namang shares sa pinakamahalagang business na kung saan ay makakatulong po sa bayan, makatulong po sa mga Pilipino. Okay? So, majority ng mga businesses dito na nakikita sa ating bansa, pinapatakbo po yan ng mga Filipino billionaire who monopolize business. Tingnan mo, kadami-dami. Isang tao, isang pamilya lang, kadami-daming mga conglomerates. Okay? Ang iba, nagko-consortium pa sila. Kalaban nila sa ganito, pero tingnan po natin pala, may shares din pala sila diyon. No? Hindi 100% yung shares nila. Naghati-hatian sila. So yan ang nakikita ko. Kaya trigger talaga dito ang mga bilyonaryo natin na mga kababayan, yung mga Pilipino na mga businessmen, because they don't want competitors. Okay? They don't want competitors kasi maaapektuhan ng kanilang negosyo. Mababawasan ang kanilang kita. Kasi pag pumasok ang competition, may pagpipilian ng taong bayan. Maaaring ma-lower ang price. Hindi po tataas yan. Alinsunod lang po sa aking simple analysis. Pero basahin ko muna yung ating mga comment. No? Naway magandang gabi. Paki-share po ninyo guys. Paki-share and paki-likes kasi malalim po itong usapin natin. Hindi ko lang alam kung agree kayo or disagree kayo. Pero yan po yung aking simple na laman ng utak ko. No? Bago po ako nag-live, pinag-isipan ko to kasi very risky to at talagang kasi parang lecture na to eh. No? Ito yung hindi nakikita ng mga nagaling-galingan na mga ayaw sa tinatawag na pagbabago ng konstitusyon. Hindi nyo ba alam na lahat ng kumukontra sa pagbabago o pag-amyenda ng konstitusyon natin, particularly sa economic provision, pinoprotektahan ninyo ang mga swapang na mga businessman? Ang mga nagpapahirap na mga negosyante sa atin, na mga Pilipino? Hindi nyo ba alam na yung pagtutol ninyo sa pag-amyenda ng economic provision ng ating konstitusyon ay pagpapatunay lamang na kinukonsinti ninyo dahil wala kayong alam sa pagbabalasubas at aapi, no? Ang pagsamantala ng mga malalaking negosyante sa ating bansa na walang ibang ginawa kundi ang kontrolin ang gobyerno, kontrolin ang mga politiko, kontrolin ang taong bayan na sila lamang po ang ipapatronize at wala ng iba pa. Hindi nyo naiisip ang oportunidad na mag-expand yung ating ekonomiya kapag magkaroon po ng
influx of investors or investment po dito sa atin. Hindi ko talaga naiintindihan 'yan. Kaya ito yung sinasabi ko ngayon, why? Because they are trying to protect their own business interest at ginagamit ang politika. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo na sa business, politika. Ang mga politiko, malaki ang mga nakukuha sa mga businessman. Ito mga businessman, ginagamit ang mga politiko upang pagtakpan ang pagsasamantala nila sa taong bayan sa pamamagitan po ng pagharang ng mga bills or batas, no, na kung saan ay dapat makakatulong sa sambayanang Pilipino. Okay? Red, hello po. Rebat, shout out sa inyo. JT, ayan, hello. Mel Warren, good evening. Yan, kaya SMA na naman nanalo sa bid sa NAIA. Jeffrey Cruzat. Baka isa lang ang mga bilyar na nakakontra, sabi po ni Teresa Biesca. Tingnan nyo mga senador natin. Decomposition of the Senate. Okay? Bilyonaryo yan. Kailangan maglalabi ang mga iba dyan. Money talks dyan. Tandaan po ninyo, money talks yan. Even though sa pagsasagawa ng batas, may pinoprotektahan po dyan. Hindi lang talaga direkta na nakukita ng tao. But indirectly, ang apektado po dyan ang mga mamayang Pilipino, and at the same time, ang makabenepisyo po ay ang mga malaking mga negosyante na hindi nakikita ng karamihan sa ating mga Pilipino because busy tayo sa ating kahirapan, busy tayo sa ating sariling buhay, no? Yan ang katotohanan diyan. Okay? Kawawa naman ang ating bansa sa mga ganid. At bakit naging ganid sila? Walang magawa, nakatali sila eh. Oh, kasi hindi na sila, tandaan po ninyo, no? Walang senador na hindi po naambunan ng donasyon ng mga negosyante. I am very sorry for that, pero nagsasabi lang po ako ayon po sa aking pakiramdam at ayon din po sa aking simple na kaalaman. Sabi po ni Mel Warren, Sir Glenn, tama, baka nga sila pa nagpupundo sa politiko para disuportahan ang tsa-tsa. Ayaw may kakompetensya, makasarili talaga. Kasi ang kailangan kasi dito, competition eh. 'Di ba? So ikaw, siyempre ayaw mo mayroon kang kakompetensya. Siyempre gagawa ka ng paraan para hindi makapasok ang mga foreigners dito, ang mga foreign direct investment. Natatakot sila na baka nga sa ganun daw ay baka makontrol. Alam mo, walang problema eh. Tandaan po ninyo, ang napakalaking kapital sa negosyo na pumapasok sa isang bansa ay galing po sa mga foreigner, sa mga foreign investors. Tandaan po ninyo yan. Ang makapagbabago ng takbo ng ekonomiya ng bansa ay ang pagpasok ng sandamakmak na mga investment sa ating bansa o kahit na saan mang bansa. At ginawa po yan ng Vietnam, ng Singapore, at the same time ng South Korea. Okay? Ang sa atin lang kasi, wala tayong ugali na katulad ng South Korea. Kasi ang South Korea, they saved their economy. Nag-ambag-ambag sila. Yan ang history. Pero sa Pinoy, wala. Hinihila pababa ang kapwa Pinoy. Yan ang katotohanan dyan. No? Sabi po ni Zepnos Gimo, correct. Mga mayayaman ay hunghang sila dahil ayaw nila magkaroon ng kalaban. That is correct. Shout Mamay Tibaysa. Okay? Like and share. Shout out sa inyong lahat ha. Oh, tama lang mga senador, sabi ni DDS-TV. Paano naging tama ang mga senador? Tama ba na sila mismo ang pipigil sa pag-unlad ng ating bansa? Tama ba na hindi nila pagkakatiwalaan ang kanilang sariling kakayahan to make legislations na kung saan ay pwedeng makinabang ang sambayanang Pilipino? Tama ba ang mga senador na hindi po nagtitake ng risk kung di nagsisettle lang sa status quo? Paano naging tama ang mga senador? No? Tama ba na hindi nila pinapaniwalaan ang kanilang sariling kakayahan upang hindi mapahamak ang bansa
sa pag-amyenda ng economic provision? Kailan ba naging tama ang walang ginawa? May nagawa ba yung pagdidebate? May nagawa ba yung pagpapatagal sa mga dapat sanang unahin ng Senado? Nasa kanila na yung bola. Kailan nagiging tama yung walang ginawa? Ano ang output ng hindi nila subukang iamyenda ang Constitution? Paano nila malaman kung ano yung epekto kung hindi sila marunong mag-take ng risk? At ang pagre-riskgo nila nakasalalay po sa kung paano po nila pagkakatiwalaan ang kanilang sariling kakayahan na magiging maganda at maayos ang ekonomiya sa pamamagitan po ng batas na kanilang gagawin, sa pamamagitan po ng pag-amyenda ng Constitution. Paano naging tama na wala silang explanation kundi yung tirahin ang kanilang counterpart sa House of Representatives? Paano ba nagiging tama ang mga senador na hindi kayang maninindigan para sa taong bayan na kung saan ay nagsusulong ng People's Initiative? Paano natin masasabi na ang mga senador ay tama sa pamamagitan ng pagpatay sa boses ng mga kababayan po natin na gustong-gusto po ng pagbabago, particularly sa economic provision? Kailan po nagiging tama ang hindi po suportahan na pagbukas ng ating ekonomiya sa foreign investors na nakakatulong naman po sa ating mga kababayan? Kailan ba nagiging tama ang walang bisyon ng mga mambabatas kundi sarili lang nilang interes ang kanilang iniisip? Kailan ba nagiging tama yung walang ginawa? 'Di ba? Kailan ba nagiging tama yung nagsi-speculate ka na walang mangyari kung hindi ka nag-uumpisa? Tandaan po natin na sa kamay po ng mga senador, nasa kamay po ng mga mambabatas kung papaano po palaguin ang ating ekonomiya sa pamamagitan po ng pagsuporta sa fiscal or economic policy ng ating gobyerno. Kailan ba nagiging tama itong mga senador na hindi po pinagkakatiwalaan ng presidente? Nagiging tama po sila o pinoprotektahan po nila yung kanilang sariling interes? Dapat nga sana mapalitan na ang mga senador. Villar kontra yan sigurado, Manny Pangilinan, back up na ni Tulfo yan, kaya tahimik sila, sabi ni Mighty Baisa. Like and share, thank you very much. Sabi po ni Betty Caleso, ang iniisip lang po nila ay yung sariling kapakanan nila. Wala sila malasakit sa bansa at taong bayan. Kailan ba nagiging tama yung kanilang haka-haka na iniinsulto sila, binubuli sila? Kailan ba nagiging tama yung sinasabi po nila na baka pagsamantalahan tayo ng mga foreign investors? Paano po nagiging tama kung wala silang tiwala sa kakayahan nilang gumawa ng batas upang i-safeguard ang ating ekonomiya laban sa mga mapang-abuso ng mga negosyante both in and outside our country? 'Di ba? Simple lang 'yun ang mga tanong ko eh. Sabi ni DDS, ebidensya mo nasaan? Nasa katangahan mo ang ebidensya ko dahil ikaw ang hindi naniniwala. 'Di ba? Anong ebidensya? Korte ba itong channel ko na kailangan mo ng ebidensya? Eh, ikaw nga hindi mo nga naiintindihan kung anong tinatawag po na economic development. So ibig sabihin, believe ka na sa mga senador? Kailangan mo lang makinig sa mga senador? Kailangan mo lang pagkakatiwalaan ang mga senador na kinukontra ang sariling counterpart nila na wala silang silawala sa kanilang sariling kakayahan? Tapos hahanapan mo ako ng ebidensya? Anong klaseng ebidensya ang hinihingi mo? Alam mo ba kung anong ebidensya ang hinihingi mo, DDS-TV? Huwag magpakatanga kung ngayon mo lang ginawa yung channel mo, okay? Hindi pa umiinit yung ulo ko, pero hahanapan mo ako ng ebidensya. Anong klaseng ebidensya? Ito na sinasabi ko na, oh. Yung mga senador, oh, na may mga personal vested interest. Hindi ka ba nakikita? Hindi ka ba naka-lecture ng Economics 101? If you don't have any idea about economics, huwag ka magsalita. Anong klaseng ebidensya pinag-usapan dito? I am using probability and assumption. Then, I am wrong? No, I cannot accept that. Based on the principles of probability and assumption, I have the right to say this because ito yung reality. Ito yung nangyayari. Di ba? Tandaan po ninyo, ang matinong negosyante lang na nag-iisip ng kapakanan ng bayan, ng mga kababayan, yun ang dapat nating pagkatiwalaan. Pero sa pundo na ito, hinihingi ko at pinapakita ko sa tao, ano ba ang suporta ng business sector po dito? Ang businessman na Pilipino na magkontra sa pag-amyenda ng Philippine Constitution, particularly sa economic provision, mapagsamantala yan. Itaga sa bato.
Tapos sabihan ninyo akong nasaan ang ebidensya? Hindi hindi ako katulad ng ibang mga vlogger niyo diyan na mga sinasanto ninyo, ha. Utak ang ginagamit ko at saka puso yung ginagamit ko. Maghanap ka ng ebidensya, pumunta ka ng korte. 'Di ba? Anong klaseng ebidensya? Hindi mo nga malagay sarili mong picture diyan. Hindi mo nga kayang ginagawa ko pag-a-analyze sa mga bagay na hindi mo kayang i-analyze. Hahanapan mo pa ako ng ebidensya. DDS, 'wag magiging utak talangka dahil alam mismo 'yan ng mga hinahangaan niyong senador. Alam mismo 'yan ng mga hinahangaan ninyong mga negosyante. Alam niyo mismo 'yan that I am telling here with basis. Anong basis ko? Bakit pinapatagal pa nila? Hindi ba ebidensya 'yon na nakikita ng buong mundo na tutol ang mga senador sa pag-amyenda ng economic provision ng ating saligang batas na kung saan ay makapagbigay sana ng oportunidad para naging maluwag ang pagpasok ng mga business dito? Bakit? Sa totoo lang, kaya pa ba ng foreign ng Pilipino, ng mga businessman? Pera lang nila, bulsa lang nilang pinapayaman nila. Huwag niyo akong ipilosopi dito kasi hindi niyo ko kaya. Sa totoo lang, if your point is pointless, don't dare to challenge me, no? Sabi nga ni Haina Kogara, DDS, hanap ka pa ng ebidensya. Yung constitution, ebidensya ng kahirapan at di pag-usad ng bansa. Tapos sasabihin, buti pa nga si Haina, naintindihan pa. Tapos hanapan mo ko ng ebidensya. We're talking about the economic provision of this country. Okay? Na nakasaad po sa saligang batas po natin. Hanap ka ng ebidensya. Katangahan naman yun. Akala mo siguro katulad ako ni Claire Eden Contreras, no? Akala mo siguro katulad ako ni Banat Bay, no? Hindi ako katulad nila. Ibahin niyo ako dahil hindi ako nagagaling-galingan dito. Kaya nga maliit at malalaking kumpanya sa ating bansa na sa abuso mga trabahador dahil sobrang dami ng aplikante. Alam mo kung bakit? Masaya ako kapag foreigner. Sa totoo lang, masaya ako kapag mga foreign investors ang maglagak ng kapital nila dito sa ating bansa. Alam mo kung bakit? Hindi nila kayang apihin ang mga Pilipino. Pero ang mga Pilipinong negosyante, inaapi sa pamamagitan ng ano? Ha? Contractualization. Sa pamamagitan po ng ano? Salary grade. No? Ang mga foreigner, magpasweldo, malaki. Kaya sabi ko nga, dapat maraming papasok dito at liitan po yung kanilang tax. Kasi alam mo kung bakit? Sa totoo lang, ginawa po ng South Korea yan. We are talking about opening our country to the foreign direct investors. Tandaan po ninyo na, foreign direct investment. Okay? So ngayon, kapag dumami, buksan ng bansa natin, no? May special treatment sila when it comes to tax. Luwagan ang mga restriction. Pag naluwag ang mga restriction na yan, maliit ang tax na ginagaano natin, may mga subsidy ang gobyerno na inaano sa kanila, magkaka-attract po ng investor yan. Dito sa Pilipinas, wala nang investor na mga bilyonaryo. Alam mo kung bakit? Dahil alam na natin kung sino sila. Maglalagak pa ba yan sila ng mga kapital? Hindi na, hanggang dyan na lang yan. So, kung hanggang nandyan lang yan, ganun na lang. Pero kapag hindi luwagan ito, ang mangyayari po dito ay walang oportunidad ng kompetisyon na mangyayari. Huwag nyo nga akong pag-anuhan dito. Hindi ako naglalaro sa live streaming ko. Na kung wala kayong utak, di ba, manahimik na lang kayo. Dahil hindi po, pag foreigner ang may-ari ng business sa isang bansa, hindi po nila kayang apihin ang kanilang empleyado. Dahil gobyerno po ang nagbabantay. Pero kapag ang mga businessman, ang mga pinapasahuran nilang mga Pilipino, sometimes hindi pa mababantayan ng gobyerno. Alam mo kung bakit? Because of bureaucracy. Na hindi po alam sa taas. Na sa mababa lang po yan kasagaran nangyayari. Suhol dito, red tape, corruption. Di ba? Saan po nanggagaling? Sa pagkuha ng perma.
Oh, hintayin mo yung perma, sige 10%, 1%, 2%. So ang ginagawa po ng mga businessman ng mga Pilipino, maliit yung sahod. Tingnan mo nagtatrabaho, ₱360, tatrabaho sa ibang mga business, sa mga food chain diyan, magkano? Ang average ngayon, para mabuhay ka, kung may anak ka pa, kailangan may income ka, 1, 2, 3 trabaho, 'di ba? Ang mga negosyante ng mga Pilipino dito, alam mo kung bakit? Ang baba pa po ng kanilang pasahod. Kaya nga mayroon tayong regional, may national wage, may regional wage, may minimum wage. Hindi hindi ba kayo nagtaka na hindi pareho ang sweldo? Pero kapag foreigner, ang may-ari, sinusunod talaga nila, honest sila. Why? Kasi mawawalan sila ng oportunidad, eh. Hindi na sila makapag-expand ng kanilang business. Dito sa Pilipinas, ang mga negosyanteng mayayaman, kahit lumalabag sa batas, nakakapag-expand dahil po sa pera, dahil po sa suhol. At hindi po lang nangyayari yan sa isang administration. Kasi since time immemorial, dahil ang mga Pilipino, ayaw umangat ang kanyang kapwa Pilipino. Oh, agree nga si Jeffrey, correct sir, mataas magpasahod ang foreigner. Dollar, kahit magtrabaho ka lang online. Oh, Ma'am Marie Chris Hernandez, magandang gabi. Magandang example, call center lang, di ba? Yeah. So kahit tagain ka din sa oras, kasi ano na, BPO industry. Sabi ni Laila Lanes, very simple kung naiintindihan nila sir, kung maraming investors at maraming projects dito, lumalaki ang sahod at dumarami ang pagkakaroon ng trabaho at bumaba rin ang mga bilihin. 'Di ba sir, Gwapo? That is true. O imagine, narinig ko naman sir Gwapo, oo. Mabuti pa may kaya nga 'di ba? Oh, good evening kay Sela. Tama ka diyan sir, asal talangka karamihan sa mga kapwa natin. Kaya wag niyo akong wag niyo akong anuhin, tawag nito, yung ipilosopo dito, kasi 'pag ipilosopo ko kayo, masasaktan lang kayo. Pati asawa at anak ng Pinay na may asawang foreigner di rin makapag-ari ng lupain. Ang mahal pa ng mga visa extension ng mga foreigner kahit ang ina ay Pinay. So yan ang nangyayari, 'di ba? So pero kapag magalaw itong economic provision na 'to, oh, at gawan ng safety measures, every bill po, mga hangag na mga DDS na pumapasok dito, bawat batas, bawat Republic Act, bawat programa, may implementing rules and regulation 'yan. May safety measure 'yan, 'no, na hindi lugi, lalo na pagdating po sa business. Yung target lang kasi dito ng pag-amyenda ng Constitution, matanggal ang economic restriction. Ganun lang, na nakikita po ng pro-government and anti-government talaga. Nakikita po to, that ito yung present talaga sa 1987 Constitution. Yung paglilimita. Kaya nahihirapang pumasok ang mga foreign investors sa atin dahil napaka-ekstrikto. So sa pangalan pa lang na ekstrikto, luwagan na hindi lugi ang gobyerno. What is the purpose na luwagan? Paano mo luwagan kung hindi mo siya galawin? 'Di ba? Parang katulad lang diyan ng sasakyan, ang nagdadala engine. So sa ekonomiya natin, ang nagdadala po economic provision. Okay? So ngayon, kailangan mo na munang yang i-overhaul, kailangan mong linisan, kailangan mong kung ano-ano pa diyan, 'di ba? Makina. Ano ang nagpapatakbo sa sasakyan? Makina, okay? So 'pag pulpul na yung makina, ayusin mo na kasi baka madisgrasya ka. Ano nagpapatakbo sa ekonomiya natin dito para paglabas-pasok ng mga investors, pag-regulate ng mga business industry po natin? Ano? Ang ating saligang batas, specifically the economic provision of our Constitution. So 'yun ang dapat mong galawin. Ayusin, hindi galawin na sirain, kundi galawin para ano? Ayusin, i-improve, i-eliminate yung mga dust diyan, 'di ba? Yung mga hindi na po applicable. Baka marupok na yung gear diyan, yung mga bearing diyan or mga bulitas diyan, nagrupok na. Simple lang naman 'yan na paliwanag, magalit kayo dito sa akin. Oh, sabi ni Angelos Ram, tama ka diyan sir, asal talangka karamihan sa mga kapwa natin.
By the way, dito ako sa Malaysia, silent viewer mo ako. Thank you ha, Ma'am Lela Lane. O, sabi ni DDS TV, ako hindi mali. Sabi niya, hindi mali ka dyan. Dapat gawin magkaisa mga tao para asenso ang Pilipinas. Hello, nakikita mo na ba yan sa mga oposisyon? Maniwala ako kung nagkaisa, kung opposition sila sa tama. Sino ang pinagsasabihan mo? Kami gobyerno kami eh. Alangan naman na kami ang makikiisa sa mga oposisyon. Natural ang oposisyon dapat na wala sa lugar ang magsuporta sa gobyerno. Anong klaseng pagkakaisa yan? Aber, explain mo nga sa akin. Naiintindihan mo ba yung salitang pagkakaisa? O, ngayon, sino ang gusto nyo makikiisa? Nakikiisa nga yung 309 na mga congressman natin. Anong ginagawa ng Senado? Diba, iba-iba nga yung kanilang explanation na hindi nila alam kung payag ba sila. Kumbaga nagfa-flowering words lang sila. Sinong sinasabihan mo na magkaisa? Kami nakikiisa kami sa gobyerno. Kayo DDS. Nakikiisa ba kayo sa gobyerno? Hello, Santissima. Tapos ikaw pa yung may gana na sabi niya, hindi mali ka dyan. Paano ako nagiging mali? I am discussing here the economic provision of our Philippine Constitution. I am here to enlighten the mind of the Filipino people that we need to what we call this amend the economic provisions just to throw away the economic restrictions of our Philippine Constitution, specifically economic provisions. I appeal to the public to urge the Senate to do their job. So tingnan mo kayo, anong ginagawa ng Senado? Sila ba yung nakikiisa sa gobyerno? Di ba dapat sila yung tutulong sa Pangulo to realize the economic agenda of our President? Na kung saan hindi lang po ang Presidente nakikinabang, kundi ang buong bansa, ang sambayan ng Pilipino. Sino ba makabenepisyo nito sa mga pangarap? Sino ba yung makabenepisyo kapag ma-realize po ang pag-amyenda ng Constitution? Ibang lahi ba? Di ba tayo naman So anong sinasabi mong pagkakaisa ang mga tao para asenso? Ang tanong, nagkakaisa ba yung mga nagsasabing opposition sila na hindi naman nila inihayag kung talagang totoo sila? Remember, ang pro-government intact. That is why we are here to support the government. Nakikiisa kami sa gobyerno. Kayo ano? Kontra ng kontra kayo sa gobyerno na hindi nyo rin alam kung ano yung basis ng pagkukontra ninyo. Narinig nyo lang sa mga senador, narinig nyo lang sa mga kontra sa pag-amyenda ng economic provision. Tapos ngayon, sasabihin ninyo na ang mga tao dapat magkaisa? Hello? Lumang tugtugin na yung mga ganyan-ganyan. Ayaw ko yung tanggapin yung mga ganun. Yan yung tinatawag na simple humble effects. Okay? Iba pong pinag-uusapan natin dito. Highly critical yung pinag-uusapan natin dito. Ang tinitira po natin dito, DDS-TV, ang mga negosyante na magpapagsamantala na ayaw maapektuhan ng pag-amyenda ng Constitution. Paano po naging mali ang sinasabi ko? Wala ba akong pagkakaisa sa gobyerno? Remember, I am here to what we call this, show my support to the government, even though I do believe that this government is not perfect. My government is not perfect. That is the reason why we need to protect, we need to enlighten, we need to understand, we need to support, of course, our president. We need to understand our president. Okay? Because there's no perfect president. But I do believe that we have an excellent president. Tapos sasabihin ninyo na dapat magkaisa. Nagkakaisa na kami. Anong ginagawa ninyo? Di ba nanggugulo yung mga gusto ninyong politiko? Itong mga senador, alam nila yan. Kaya lang bayad na yata ang mga yan sa mga chikwa at mga oligarch. Number one po na pumipigil sa pagbabago ng ating konstitusyon, mga oligarch. Mga malaking businessman dito sa ating bansa na hindi lang 5, kundi 10 na mga negosyo na walang iba, na walang na walang ibang ginagawa kundi yung magpayaman ng magpayaman. Sabihin niyo kung mali dito. Hanapan niyo ako ng ebidensya. Anong ebidensyang ginagawa? Anong sinasabi niyo ebidensya? Nakikinig ba kayo sa mga sarili ninyo? Ba naman? Sabi po ni Jeffrey, lagi sila nanghaharang pagtaas ng sahod ng manggagawa kesyo marami nagsasara. Lagi ang panakot ng kumpanya, ayaw naman papasukin ang gusto magnegosyo, kaya tayo nababarat ang sahod. That is correct. No? Totoo yan, nababarat ang sahod, pero mahal ang mga bilihin. Dahil po sa
ang nagdidikta diyan ang mga negosyante na kung saan humahawak ng mga politiko. Hindi nila kayang hawakan ang presidente. Totoo, kasi alam mo kung bakit. 'Pag maglabi ka sa presidente, mabisto ka man. Oh, tingnan mo, nung si PBBM ang humawak ng Department of Agriculture, tingnan mo, walang problema. Kasi alam mo kung bakit? Hindi sila makapaglabi dahil ang Department of Education ay ang Department of Agriculture Secretary ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Unlike sa mga hindi honest na mga sekretary, pwede pa nilang magkaroon ng lobby yan. Money talks. I am not judging them, but I'm talking the reality. Sana matulungan at tawag nito matuluyan ng ma-abolish yung Senado. Nakakainis, sabi po ni Mel Warren. Kasi 24 sila. No? Niwala man lang. Ano bang pinoproteksyonan ninyo mga senador? Sarili ba talaga? Ang bayan ba talaga? Taong bayan ba talaga? Or kayo? Ha? Or kayo? Or ang mga posisyon ninyo dyan sa Senado? Sa susunod na eleksyon, dapat palitan lahat ng senador na nakaupo ngayon. Yun dapat sana ang unawain nating mga Pilipino. Maging maingat tayo. Kaya bago pa mag-eleksyon, dapat maano na tong pag-amenda ng economic provision. Kasi this is the perfect timing. Bakit? Because of what we call this global recession na nangyayari. Okay? So, maiwasan po, maisalba po, no? Yung ating ekonomiya. Mas lalong aangat ang ating ekonomiya. At pag umangat ang ating ekonomiya, hindi po maghihirap ang mga Pilipino. Simple lang naman eh. Oh, hindi na kailangan pang mag-aral ka ng economics. Pag maraming mga businessman, lalong-lalo na mga foreign investors ang lalagak ng kapital nila dito sa ating bansa, more jobs, more income, of course, more demand or more supply rather. More supply. May competition. Bababa ang presyo. Kasi alam mo kung bakit? Bumabaha naman ang supply. 'Di ba? Pag bumabaha yung supply, dahil bumabaha ang investors, dahil hindi monopoly ng mga Filipino businessmen, ang mangyayari po dito, ano? Yan, bababa ang presyo. Hindi mahihirapan ang sambayan ng Pilipino. So ang tanong ko dito, bakit nila ito pinipigilan? Economic provision na. Kung natatakot sila na baka samantalahin ng mga foreigner, di magkaroon po ng safety measures para maproteksyonan, para may control pa rin ng gobyerno natin sa mga foreign investors na pupasok dito. Alangan na papasukin mo sila na hindi mo sila pagsabihan, di ba? O, ganito lang. Okay? Pasok kayo dito, pasok kayo dito. O, pero ito yung rules. Di ba? Pakita. O, okay, okay, sige, kaya namin gawin yan. O di, walang problema. Kung sino yung mag-amend na senador, iboboto natin ulit yung mga kontra, idiretsyo na sa iniduro. Kasi wala tayong mapakinabangan dyan. Yung mga kukontra. Mas maganda, sabi ni Mamayti, i-abolish ang Senado. Dati gusto nyo ang tsa-tsa, bakit ngayon ayaw nyo na? Kasi hindi dotae ang presidente. Totoo po yan na observation, Tropa Kels. Totoo po yan na observations. No? Kung ang mga Duterte ang mag-propose ng tsa-tsa, pinag-uusapan ninyo. Tapos ngayon sa Marcos administration, parang ayaw ninyo. Something wrong naman nun. Okay? Totoo po yan kasi simula pa lang yan din ang inaisip ko katulad ni Villar. Sabi po ni 51 billion, no? Nasaan? Kasi alam mo kung bakit? Sa totoo lang, business ang pinag-usapan natin dito. At ang ekonomiya, hindi po mga senador ang kumukontrol sa ekonomiya natin. Tandaan nyo po yan. Mga negosyante. So dapat, ganito po ang mindset ng ating mga mambabatas. Mga senador, dapat bigyan nyo din ng leksyon itong mga mapagsamantalang negosyante sa ating bansa. Yung mga malaking negosyanteng walang awa, yung mga sinasamantala po ang mga Pilipino. Kasi tayo, bibili na naman tayo eh. Katulad ng telecommunication natin. 'Di ba?
yung internet natin, yung telco natin, limited lang sa 3. Pero kung may 5 or 10 na mga nag-ooperate dito sa ating bansa, eh di maganda. Remember, we are 100 million here in the Philippines, no? Ang hinahabol lang kasi dito is what we call this, maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa mga pamansamantalang oligarko para sa pagpapapasok ng mga foreign investors sa ating bansa. Okay? Dalawa kasi yung foreign investors eh. Government to government. Okay? And at the same time, mga foreign investors, mga conglomerates from outside of the country. So, it opens competition. Simple lang naman. No? Kay Duterte, Chinese oligarchs pa. Oh, yan ang reason, sabi po ni Betty Calizo, na yan ang reason bakit marami lumalabas ng bansa kasi hirap sa pasahod dyan sa atin ng mga local businessmen. Okay, isa na ako sa umalis. Yun pa rin ang gusto ng mga karamihan. Dyan tapos reklamo ng reklamo. Okay? Ang isa pa, nababawasan ang mga namumuhunan sa ating bansa dahil napaka-ekstrikto tayo eh. No? Napaka-ekstrikto tayo. Kaya yun ang dahilan kung bakit, no? Tingnan mo sa ating bansa. Ang lawak-lawak, no, ng mga nakatiwangwang na mga lupa. Thousands of hectares. Okay? So kaninong pagmamay-ari nun? Nag-iisa lang na mga negosyante, nag-iisa lang na pamilya. So hindi napapakinabangan. Right? Hindi napapakinabangan kasi pondo lang, walang tinatawag na return of investment, appraisal lang ng real estate. So, then pagdating naman sa business, hindi sila pumapasok yung mga foreigner dito. Alam mo kung bakit? Kontrolado. Hinaharangan kaagad, no, ng economic provision ng ating constitution. So, talo na naman ang sambayan ng Pilipino dahil walang oportunidad. No? Nag-aalinlangan ang mga foreign investors natin kasi alam mo, sa kadami-daming pirmahan bago po sila makapag-umpisa ng negosyo nila dito. Karami-raming ahensya ng gobyerno ang pagdaanan. Eh hindi sanay po ang mga foreigner dyan. No? Sa kadami-dami, imagine, ayon po sa Senate hearing, ayon po sa hearing na kinandak dyan sa Senado, noon 200 plus. Ngayon 100 plus na mga pirma ang kailangan para sa foreign investors yun kung magpapatayo sila ng negosyo dito sa ating bansa. See? Yan ang polisiya ni Dip Gonggol, ang himudpuwet ng bansang China, sabi ni Tropa Kels. Ayaw nila papasukin ng ibang foreign investors, gusto nila Chinese lang. Oh. Ayaw nila sa term ni PBBM kasi makredit kay PBBM pag naayos ang economic provision. That is true. Magandang gabi, Filipa. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood. Sabi ni John Karaig, dito sa amin, namumuhunan ka ng 10K to 15K para sa maliit na sari-sari store. From barangay to municipal business permit, gagastos ka ng 10K. Yun. Realidad yun. Open ka nga lang ng sari-sari store mo. May DTI. Okay? May mayor's permit. May barangay permit. Oh, may fire. May health. Lahat-lahat. Kukuha ka ng signature. Oh, sari-sari store lang yan. Simple lang yan. Ng mga business Kailangan may mga certificates ka dyan. So, gagastos ka. Pamasahe mo. Balik-balik. Oh. Di ba? Nakikita nyo ba yan? Local pa lang yan Small enterprise pa lang yan. Sari-sari store pa lang yan. But you cannot put up a sari-sari store without securing this, what they call this, municipal permit. Na kung saan kadami-dami, may engineering pa. Kukuha ka pa ng engineering sa engineering signature. Ilang signature yun? See? Ilang business permit ang babayaran mo? See? Oh. Philippines, isa sa pinakamahal ang kuryente kaya mataas ang mga
bilihin. Chain reaction yan. Alam mo kung bakit? Ganito po yan, Hayena. Bakit mahal po ang kuryente sa ating bansa? Dahil limited lang po ang nagmamay-ari sa negosyo na elektrisidad. No? Kaya mahal po yung ating kuryente dahil iilan lang nagmamay-ari. Iisa, dalawa. Kung tatlo naman, magkakaano pa sila, magkakakumpadre pa sila. So control nila, triad, no? Sila yung nagtatakda. So wala magawa yung tao. Pero kapag marami po magbubukas, matitrigger silang babaan po nila ang presyo ng kanilang produkto. No? Kaya isa sa pinakamahal ang kuryente sa Pilipinas, no? Chain reaction 'yan. Kaya dapat talaga may pumasok na renewable energy investors. Pero paano kung di ba alam mo napakahirap magpasok dito ng renewable energy. Pag hindi po baguhin ang economic provision, mahihirapan po dito, lalong-lalo na sa sektor ng enerhiya, particularly the renewable energy, because of the economic restriction. The 1987 Constitution favor oligarko bilang ganti ni Cory sa mga nagpapatalsik kay PBBM, kay Apo Lakay. Nagpahirap sa atin kaya dapat mabago ang economic provision. Diyan pa lang sa 4060 Gusto ko na rin sanang mag-for good, wala man lang hirap mahalin ng Pinas dahil sa mga ganid sa politika. Now si PBBM, it's now or never yung economic provision. Sabi nga ni Marcoleta, decades na yan. Sabi po ni, decades, what we call this? Now si PBBM, no? Dahil sa mga ganid na politika, now si PBBM, it's now or never yung economic provision. Sabi nga ni Marcoleta, decades na yan. Ano ibig mong sabihin, Mamayti? Sabi po ni Tropakel, halimbawa sa Jeepney Modernization Program, nung si Dutai ang nagpatupad niyan, pinahirapan niya ang mga local manufacturer natin sa mga jeepney. Kasi alam mo kung bakit hindi man nila pinayagan na local po manufacturer ang gagawa. Nandyan po yung saraw. Bakit talaga ang gagawin talaga yung mga nasa kabila, nasa ibang bansa, no? Nakamahal-mahal. Exemption yung tawag nito, yung Jeepney Modernization Program, no? Kasi masalimuot na usapin 'yon. Okay? Pero pagdating dito sa Marcos administration, sige, ito pa yung problema ng Duterte administration na inaayos ngayon ng Marcos administration, yung Jeepney Modernization Program na yan. Kasi nung panahon ni Duterte, yung nagpapatupad niyan, pinahirapan ang mga local manufacturers. Dahil po sa nakikiusap lang naman po sana na sana pwede namang Filipino po na manufacturer ang ipo-focus muna. Pero competitive naman, subukan naman tong mga Pilipino. No? Paano? Iba yung design. No? So, big three monopoly pagdating sa energy tapos private pa. Correct. Napakalaking bagay po yan sa nagpahirap din sa ating bansa, sa ating mga kababayan, no? Yung monopoly. Okay, Ma'am Julie De Vera, shout out po, nanonood po sa atin from Taiwan. Kontrolado kasi nila energy, water, no? Yung mga talagang importante na mapakinabangan ng mga tao. Panahon ni Apo Lakay, may share pa ang gobyerno. Kaya hindi masyado mahal dahil alam mo, may control pa yung gobyerno. May share pa ang gobyerno. Unlike ngayon na kung saan ay nakontrol ng mga oligarko. So ang magiging remedy po dyan, dahil hindi man bitawan ng mga oligarko dito sa ating bansa, di ayusin natin yung economic provisions ng ating constitution para nang sa ganun magbukas po sa mga foreign investors. Okay? So malaking pera yan, malaking oportunidad yan sa ating bansa. Okay, dekada na yang pinapasa sa Senado, dead on arrival. Pag naipasa na doon sa Senate, chacha. Correct. Actually, Mamayti Baisa, there are a matter of 300 plus resolution from House of Representatives. Pagdating po sa Senado, pinapatay nila. Dion Caraig, San Francisco Motors now has been given
the chance to manufacture a jeepney. Ayaw yan ni Di Rodrigo yan. Gusto made in China, kaya umangal ang mga operators. Totoo naman, dapat, oo, totoo naman na totoo naman na sa ganitong punto, magtiwala din tayo sa Filipino design. Magtiwala din tayo ba sa Filipino manufacturer. Empower din natin, correct? Eh hindi naman po nagmumonopoly itong mga ganito eh. Ang atin dito is ma-preserve yung talagang design ng jeepney natin kasi yun ang tatak natin eh. No? Kaya ako, Sir Glenn, nabudol ni Duterte, sabi ni Tropa Kels. Hayop, nabudol yan, change scamming pala ang ginawa, sabi ni Tropa Kels. Sabi ni Mel Warren, economic provision lang hirap umunsad, samantalang 1987 Constitution 4 months lang daw pinag-aaralan. Kundi kabulukan, kung 4 months lang ang 1984 Constitution, kasi 1987, kasi alam mo kung bakit, Mel Warren? After ng Bapaptalsik si Apo Lakay 1986 eh. Nagkaroon na kaagad ng 1987 ng Constitution. Yan yung 4 months lang ginawa. Yan 4 months lang pinag-aralan. Samantalang economic provision lang. So ibig sabihin, 1 day or 2 day or 1 week pwede pala to eh. Or 1 month. Oh. Monopolyo sa utilities tulad ng water, kuryente, internet, etc. Hirap talaga makontrol ng gobyerno yan. Dapat maalis ang monopolyo, papasukin ng ibang kompetensya, gaganda pa ang serbisyo. Correct. Kasi alam mo kung ganito, bakit namomonopoly? Hindi naman po sila papayag na magbili ng shares ang gobyerno sa kanila. Ayaw naman nila na magkaroon po yan ng partner ang gobyerno. So ang tsansa lang yan na malabanan o na hindi naman papatayin sila ng mga businessman natin sa Pilipinas, ang tsansa lang yan na hindi mamonopoly yung mga foreign investors. Pwede po, kasi partnership yan. Public-private partnership. So, ang pondo na inalalagak ng foreigner dito, magkakaroon yan sila ng partner na Pinoy businessman. Okay? Magkaroon yan sila ng tinatawag na consortium. Kasi hindi nga pwede 100% owned, di ba? So magko-consortium yan sila. So mamomonitor din yan na magkakaroon po ng tawag nito, share ang gobyerno kung ilang percent. So may voting power ang gobyerno para hindi po mamonopolize, hindi po magkakaroon lang ng single decision. No? Ito yung gusto po na mangyayari po diyan sa ipag-amyenda ng economic provision natin. Na may control ang ating gobyerno sa papasok ng mga investment dito. Kasi dito ngayon, hindi na makokontrol ng gobyerno yung mga hinayupak na mga bilyonaryo na Pilipino. Hindi na yan, nakaano na yan sila eh. So malabanan yan para kumbaga hanapan yan ng gobyerno ng kakompetensya para ang makabenepisyo taong bayan. No? Kailangan nating mura pero magandang serbisyo, sabi ni RN 2 cents. Okay, kaya nga galit na si Marcoleta na booking tuloy, no? Anong ginawa ni Aimee? Inilihis niya, sabi nagbayad ang Kongreso sa paperma-perma. Yan ang kanilang hearing eh. Ginagago nila yung taong bayan. 'Di ba? Hindi sila naniniwala sa boses ng sambayanang Pilipino. Na kung saan sambayan ng Pilipino ang naglagay sa kanila diyan sa kanilang posisyon ngayon. Sabi ni John, that's the irony of Rodrigo, ayaw nila eco-reforms para pumasok ang foreign investors. Parang pro-local lang siya. Pero noong panahon niya, ayaw niya sa local bidders pero Chinese companies. Kaya very ironic nga eh. Yung tawag po dyan na Dion Karaeg, irony of situation. Sabi ni Pretty M, naniniwala po ba kayo sa saying na when you ask a favor, you surrender a part of your liberty? Ganyan ang Senado. Sunod-sunuran sa mga oligarch hanggat na naghihirap. Kasi alam mo kung bakit? Hindi man sila makapundo ng sarili nilang kampanya. 'Di ba? So yung kanilang yung political ambitions nila hindi man ma-realize lang pag walang budget. Okay? So ngayon, pag walang budget yan, saan sinahanap sila ng sponsor? So sino ba sa tingin ninyo ang makapagbibigay ng malaking pera? Natural, negosyante. Sino ba naman ang negosyante na tutulong sa isang politiko na walang hinihintay na kapalit? Because politics is also a business. Tapalan nila ng pera.
Okay, suhol, suhol, suhol. Basta ipasa po ninyo itong legislation na ito. 'Di ba? The businessman can control politicians. Most especially, ang prone pa talaga sa pagkokontrol diyan is ang mga mambabatas po natin. Dahil sa batas na ginagawa ng mambabatas natin, maaaring give advantage and disadvantages yan sa mga negosyante. Kaya ang prone talaga sa suhulan, sa totoo lang, ang mga mambabatas na ayaw po na mag-okay ang buhay ng mga Pilipino. Gano'n talaga yan eh. Realidad na yan. Kaya nga sabi ko nga eh, sa House of Representatives, sa Kamara, saludo ako sa inyo. No? Sa pamunuan ni Speaker Martin Romualdez, saludo ako sa inyo dahil hindi kayo nagpa-pressure sa mga Filipino businessmen. No? Nanindigan kayo ba? No, sa kabila ng paaring husgahan kayo ng mga hindi nakaunawa, no? Totoo 'yan. Mga oligarchs hangga't may naghihirap, may na-exploit, mga politiko kaya ayaw sa charter change. Alam niyo nung panahon ni Duterte, maraming Pilipino ang hirap makahanap ng trabaho. Dahil alam mo kung bakit? Maraming nung negosyo ang nagsara. Okay? Oh, sabi niyo magkaisa sana ang mga congressmen, walang senador silang susuportahan sa midterm election kundi ang mga bagong kandidato. Ibasura na ang mga ganid at matatandang senador at may mga political interest at may mga economic interest. Ayaw nila masagasaan ang kanilang mga negosyo. Sabi ni Chopakel sa mga projects niya, Chinese pa ang contractors, Chinese pa ang trabahador, kumbaga undocumented pa sila. So, yun, no? Ibang mga nasa Pogo pa. Mami Luardi, hello po, shout out sa inyo ha. Okay? Like done po tayo. Pag marami tayong investors galing sa iba't ibang bansa, dadami ang mabibigyan ng trabaho at pag madami ang mabibigyan ng trabaho, mas maraming magsi-circulate na pera sa ating lipunan at yun ay mababawasan po ang tinatawag na kahirapan sapagkat madagdagan po ang employment rate. Bababa po ang underemployment rate po natin. So, ganun lang. Maging silent committee lahat, no? Ang mga nasa Senado. Ewan ko nga, kaya nga nagtataka nga ako eh. Nagpo-project silang magaling. Nagpo-project silang para sila sa bayan. Pero ang ginagawa nila, hindi nila sinusuportahan. Klaro naman ang sinabi ni PBBM. Di ba? Klarong-klaro ang sinabi ni PBBM that economic alone. Pero hindi pa nila mauunawaan yan. No? Kaya nga, sabi ko dito, yung mga malaking negosyante sa bansa, talagang tunay na tutol sa tiyatsa na may kontrol sa ganid na politiko sa bansa. Aminin natin may mga ganid talaga ng mga politiko na kung saan kinokontrol po ng mga oligarko, mga malalaking mga businessman or negosyante sa ating bansa. Natakot po harapin ang competition. Kasi nasanay sila na ang kita ganun eh. Nasanay sila na, okay, makontrol itong mga nasa gobyerno. Nasanay sila na sila po yung shadow government. Buti pa ang vloggers ni Digong nyo tumatanggap ng 100,000 plus a month. Yan, imagine 100,000. Yung mga lobbyist ang malakas ang control sa mga politiko. That is true. Lalong-lalo na po sa eleksyon. Kaya parang marirelate ko na hindi naman ako nagbibintang pero dahil malapit na ang eleksyon, malapit na ang midterm elections, so parang hinihintay pa nila, no? Parang magdedesisyon pa sila, hinihintay nila kung ano po ang mga negotiation po diyan. Kasi nagtatawag na yan eh. Alam, nakikiusap na yan, okay, ganito, papirma, ano ka agad, uusad ka ito. Nanginginig na ngayon ang mga businessmen na mga swapang sa ating bansa. Hindi lahat ng mga bilyonaryo, mga masasama yan sila. But remember, they are in the field of business. Profit is very important for them. Okay? Yung mga lobbyist, yun ang bantayan natin. Kasi sila po yan ang mga nagko-control sa mga nilalabi nilang politiko. Okay? Kaya tuloy-tuloy ang mga mayayaman. Siya na lang mayaman. Correct. Panahon ng pandemic, ang yumaman ang mga mayayaman na. Ang kawawa yung mga ordinaryong mga mamamayan. Diyan sa pag hindi pa maayos yung economic provision ng ating constitution,
kawawa pa rin yung tayo na mga kababayan, kawawa pa rin dahil magiging gano'n na lang, 'no? Tangkilikin na lang natin. Wala tayong magawa, eh, wala na tayong ibang option, oh. Kasi magkakamag-anak, hmm, negosyante, 'no, sa kuryente, sa tubig, sa bigas, kung ano-ano pa. So, monopoly nila. Iba't iba lang yung pangalan, 'no? "Sir Glenn, kamusta na yung jacket ko?" Sabi ni ano, "Hindi ko ba kayo nabigyan ng jacket?" Panchuman? Okey, sa Pancho Maran, ayan na ata. Oh, maraming salamat sa pag-remind sa akin, andiyan na po yung jacket. Ayan. So, Ma'am Mighty Baisa, mas malala nung pandemic kasi marami pong nagsara na mga negosyante. Maraming mga nagsara po pala na mga negosyo, okey? Sige, you're welcome. So 'yan, maniwala kayo, malaking mga negosyante sa bansa, 'yan talaga yung mga tunay na tutol sa China dahil maapektuhan po ang kanilang negosyo. Sabi ni Chupa Kels, ang tao hirap at gutom, samantalang si Pulong may 51 billion. Tapos todo deny, no? Sana mapansin, sabi ni Savage Gaming PH, sana mapansin mo na ako idol. Oh, mapansin ko kayo. Kaya lang pag nanood kayo ng team replay, hindi ako makapag-shoutout sa inyo. So ayan, Savage Gaming PH, welcome, good afternoon or good day. Sabi ni Mama Isa, nakita nyo nung andoon si Marcoleta sa Senate, dinuking sila. To naman si Aimee biglang galit kay Speaker Martin Romualdez. Kapal daw ng mukha, kaya wala na si Aimee, kinain na rin ng sistema. Correct, no? Wala na yan. Hindi na yan. Kung pwede ngang ipagdasal niya na hindi manalo. Okay? Okay naman at walang masama kung gagamitin ng politiko ang mga vlogger. Sana lang malinis na PR. Kapasidad, kakayahan at achievement na lang ng mga politiko ang gagawin at alisin na ang siraan sa content, sabi ni John Caraig. Bakit napunta tayo sa mga vlogger? Sabi ni Huwad, kami boss, sino sinisiraan mo? Bakit? May sinisiraan ba tayo? Parang wala naman, Sino ba sinisiraan natin? Puwede nga mag-ano kayo? Kasi economic provision ang pinag-uusapan dito. Pagpapaliwanag kung bakit hindi po sila gusto, tutol sila sa amendment. Sino po yung sinisiraan? Puwede nga paki-mention niyo dito kung sino po yung sinisiraan ko sa live ko, sa channel ko. Yung mga kung may sinisiraan ako, bakit yung sinisiraan ko ang hindi magreklamo? Okay? Sige nga, sino yung sinisiraan ko dito? Oh, ang mahirap, ginagamit ni Digongyo ang mga vloggers para mapalaganap ng news blackout at disinformation propaganda. Correct. Yan ang katotohanan diyan. Now, if you are going to ask my what we call this, my my personality as a vlogger, I don't have any connection to the politicians of this Philippine Republic. Di ko naman pwedeng ulit-ulitin sa inyo yan dahil hindi naman kayo naniniwala kasi nga, ang pinagpaniwalaan nyo iba. For the sake of honesty, I don't have any connections to any politician here in the country. I am just a simple, ordinary citizen of this country. I don't have millions of followers or hundred thousands of followers here in my social media account. I don't have any capacity to destroy anyone. 'Di ba? I am just simply giving an idea and at the same time exchanging ideas to my subscribers because we have same sentiments. We have same track. Oh. So sino ang nasisiraan? Palagi niyo na lang sinasabi yan na parang pinapalabas ninyo na naninira ako. Sinong sinisiraan ko? And sabi ko nga kanina, I don't have any capacity to destroy. Kung tinutukoy ninyo ang mga Duterte, I don't have power. I don't have any power, capacity, and ability, of course, and influence to destroy Dutertes here in my life, in my channel. I am just simple, an ordinary citizen of this country. So, wag mapagkatanga, okay? Kung yung mga sinasabi ninyo dyan, na mga sinisira ko, bakit hindi sila nagrereklamo?
how can you qualify that what I am doing is destroying others' credibility? If I am just simply altering my sentiments, my simple analysis to the topics that I am discussing at this point of time, no? How can you judge me that I am irresponsible of destroying a person that you are thinking at this point of time? Wherein, I am just simply sharing my little knowledge, no? Sinisira ko ba kung sasabihin ko bang hindi na mananalo ang mga gusto niyong politiko? Sinisira ko ba kapag sinabi kong walang silang ibang ginawa kundi yung mangbastos sa gobyernong ito? Ganyan ang ribat nila 'pag magsalita tayo katotohanan, nasasaktan sila. Sir Glenn, you are very passionate. Ang style mo, patriotic ka rin. So we need more voices like you. Keep up the good work. Nag-iisa lang akong, you know what, simple lang akong tao. Hindi ako mayaman, hindi ako maimpluwensya, no? Hindi ako kasing galing ng mga hinahangaan ninyo. That's the reason why I don't have any power to convince Filipino people to destroy person that you are thinking that I am destroying. See? Don't be afraid, no? To the extent na pagdudahan niyo ako na naninira ako dito. Kaya ko bang manira ng former president? Kaya ko bang manira ng vice president? Pag sinabi kong epal ang vice president, meaning dinidestroy ko siya. Sabi ni Mamay Tibaysa, umiyak ako kagabi dahil sa speech ni Aimee na sa Tan-Ok Festival. Hindi ko na alam kung anong pinaglalaban niya. Papaano? Bulok. No? Maghintay tayo diyan, Mamay Tibaysa, kasi pinag-aaralan ko pa po yung mga pamumulitika ni Aimee. Okay? Kasi may mga ibang vlogger na inaatake na daw si Senator Aimee. Okay? Bagay lang naman siyang atakihin. Buti nga sinipa mo na si Huwad Katropa Kels. Hudas yan. Sabi po ni Ma'am Marie Chris. No? You know what? Pancho Maran? We need more passionate Filipinos. We need to be more passionate and patriotic because this government worthy, no, to be supported and protected. Sa totoo lang. Kaya hindi masasayang yung effort natin pag magtaya tayo dito sa gobyerno na ito. Sabi ko nga sa inyo, ang dami pong gustong magpapabagsak sa administrasyon ni PBBM because first and foremost, from the very beginning, they don't want another Marcos return in Malacanang. And that is what we call reality. Ang ginagawa ni PBBM, which is very good, because he is an excellent president, but because they don't want Marcos or another Marcos in Malacanang, they don't really give an opportunity to be appreciated. Why? They don't know how to appreciate the effort of the president to make this country great again. Diba? To fix the economic problem of our country and at the same time, to fix the international conflict of our country to United Nations, European Union during the past administration. Ayaw nilang mangyari kasi yun na masasapawan sila. Every achievement ng Marcos administration, sampal sa kanila kasi hindi nila nagawa. That is the main reason why na they don't really know how to appreciate this government. Abangan nila ang pagiging brutal ni Tropa Kels sa Lunes, sabi po ni Tropa Kels. Hirap na talaga kasing ipagtanggol si Aimee. Ang tagal nating hinintay ito. The name itself, Marcos. But why? Anong ginawa ni Aimee? Ayun. Sabi ni Aimee, she wanted to protect the legacy of her father. Pero, hindi natin alam pala na kagagahan pala yung gagawin niya. Okay? Alam mo, huwag mong pansinin ang trolls. Don't waste your time. Continue your good intention, telling the truth.
Pero Clarito Aprecio, hindi po kasi katulad ito ng ano, yung 'pag hindi natin papansinin ito, papaano pa yung pagpapaliwanag natin? That is the reason why I challenge them to debunk me, and at the same time, hindi naman po kasi puwede, Charito, kasi alam mo ang pagpansin ko ng mga bashers, ang pag-something ko ng trolls, hindi po waste of time. Diyan tayo natututo. Remember, we should be very thankful to them. Kasi ang challenge, mayroon tayong challenge sa LS natin. Okay? Pwede natin silang sagutin, pwede natin silang bigyan ng time. Hindi po ako nagsasaya ng oras ko kapag kinakausap ko yung mga troll. Why? Nagpapasalamat pa nga ako sa kanila. Alam mo kung bakit? Dahil po sa mas lalo pa pong mapisqueeze yung utak natin. Okay? And welcome Clarito Aprecio. Kasi ngayon ka lang pumasok dito, hindi mo alam kung ano po yung aking way of vlogging. But thank you so much for your advice. For me naman, hindi naman po negative yun eh. Positive advice lang man yun. But you don't understand why I make patol sa mga trolls. Alam kong troll sila. It is very easy for me to ignore, but I cannot. Why? Kailangan kong sagutin kahit isang beses lang sila para at least magiging okay ang discussions natin. Tama ba yon? Okay. Malinaw na Chikwa ang nagmumonopoly sa mga Duterte. Okay? Hirap intindihin ni Aimee. Okay? Bayad kaya ng China yan. I'm getting suspicious. Sabi ni Pancho Maran. Wala, hayaan mo na yung mga katangahan ni Aimee. Hayaan mo yan. Wala na yan. Wala na yan sa ano kasi alam mo kung bakit. Parang masasabi mo na yan si Aimee, manggagamit at opportunista rin. Okay? Insecure. Yan ang mga adjective mo. Diba? Namumuliti ka. Okay? Hindi naman siya yung pinoprotektahan ko. Hindi naman ako nag-vlog para ipagtanggol siya or kumbaga anuhin siya. Hindi naman ako nagba-vlog para kay Amy Marcos. Nagba-vlog ako para sa gobyerno. Lead by her brother, PBBM. Di ba? I am a loyalist, pero hindi ibig sabihin na ipinagdasal ko na nga na siya na hindi na siya manalo. DDS vloggers, hindi taong bayan, pinaglalaban nila kay Duterte lang yung loyalty nila. Correct. And ano naman yan siya eh. Kumbaga ano na naman yon, kumbaga given na yon. Public knowledge na yon, no? So, Charito Aprecio, sa totoo lang, wala naman silang bilang, pero ang dami na lang nauuto ng mga kababayan natin. So, nililigaw nila sa maling landas at tinuturuan nila lumaban ng wala namang dahilan. Okay? Loyalista tayo, but una sa lahat, bansa muna, sabi po ni Ma'am Mighty. Okay? Sana i-endorso ni BBM sa 2028 si Martin Romualdez at Kibo Teodoro para matakot si Inday Sara Duterte and Amy Duterte. Okay? Sabi po ni Andre Baliena. Si Amy, sabi ni Haina, ba nagpi-fentanyl? Hindi natin alam, no? Kasi malinaw na talagang wala na sa hulog yung mga pinagsasabi niya. Okay? Kaya mahirap na siya ipagtanggol. Okay? So, I subscribe mo na lang yung Tropa Kels Mama Recrease, sabi po ni Tropa Kels. Okay? So, 8 minuto or 7 minuto na lamang po, guys, at ako'y magpapaalam na sa inyo. Sasapit na po ang alas 12 midnight dito. So, 1 and 30 minutes, 1 hour and 30 minutes po yung ating pagla-live. So, sana naunawaan ninyo na yan, no? Totoo na ang mga may kinalaman talagang natutol po dito sa Chatcha ay yung mga malaking negosyante sa bansa na ayaw ng competition, na nangangamba na makapasok ang mga foreign investors dito sa atin. Okay? Yan yung mga malaking negosyo na tutol na sa tunay na tutol sa Chatcha na may control sa ganid na politiko sa ating bansa. So alam na ninyo yan, no? Alam na ninyo yan kung sino yung mga makasarili, alam na ninyo yan yung mga walang prinsipyo, alam na ninyo yan kung para sila sa bayan o hindi. Okay? Ay iiwan ko na sa inyo yung desisyon at pag-aanalisa ng mga bagay-bagay pagdating po sa ganitong klaseng mga usapin. So it's up to you to believe what I am believing, of course, using the principles of probability and assumptions that may kinalaman ang mga malalaking mga negosyante sa ating bansa kung bakit po hindi po agad-agad nasusuportahan itong tinatawag po natin na pag-amyenda ng economic provision ng ating constitution. And of course, isa din po sa mga nagko-question dyan yung tatakot din sila sa People's Initiative. Nakakalungkot lang kasi
mga mamabatas natin sa mataas na kapulungan ang nagko-question na para bang walang kapangyarihan at karapatan ang taong bayan na maghayag ng kanilang saloobin sa pamamagitan po ng perma. Naglinis-linisan itong mga senador na ito na kung saan yung iba nga, sa totoo lang, yung mga balota nila pagdating sa eleksyon, okay, nakabalandra po, no? Tag 1,000, tag 500 pesos, tag 2,000, tag 3,000 ang bayad nila sa mga Pilipino. O, yun ang totoo diyan. Yan ang katotohanan diyan. Pero 'pag makapagsalita sila parang akala mong malinis at hindi nagbibili ng boto, 'no? Sarap mag-rally sa Senado, sabi ni Tuda Analisa. Andre Valera, tumigil-tigil ka ha, mga DDS diyan. DDS puro ka, 'no? Andre Valera ha, oh. Andre Valera, tumigil ka daw, ha? Hmm. Andre Valera, tumigil-tigil ka nga diyan, DDS puro ka, sabi ni Mel Warren. Oh, nabisto? Oh, huwag kayong magpabisto-bisto ha. Okay, huwag kayong magpabisto-bisto kasi malalaman po ng aking mga viewers 'yan. Naintindihan po ninyo? Okay. So, ako'y magpapaalam na guys, 'no, kasi meron pa akong titingnan na movie, okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Have a nice day or Fire Rabbit, hala, Savage Gaming, Kuya Glenn. Oh, thank you, hello po. Fire Rabbit, good evening. Kakatapos ko lang, 'no, ng aking live streaming. Ay, kaka-online mo lang. So mag-review po kayo and then mag-comment kayo sa ating replay. So maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat. So don't forget to subscribe, okay, share and like. Kasi bukas, Sunday, pupunta pa, mag-ano kami, birthday ng aking estudyante. And then, pupunta kami sa isang lugar, sa church nila, kasi hindi po siya Roman Catholics. O parang ano siya eh, parang born again. O, so magsisimba kami sa kanilang simbahan tapos, to celebrate yung birthday niya, 'no? Oh, Arma Carl Cañete, hello po. Ano ginagawa ni Aimee? Nagpapamudmod, malaki pa mukha niya sa logo ng DSWD. Gamit na gamit niya ang gobyerno tapos todo oppose. Correct. Hmm. Sabi po ni Andre, di ako DDS diyan malaman kung sino talaga ang manalo, si Inday Sara Duterte at Amy Duterte or no. Wala na. Huwag ka na magtawag-tawag ng Inday dito kasi baduy yan si Sara Duterte. Andre, para hindi mo matawag-tawag dito si Inday na parang may respeto ka na. Actually, hindi na namin nirerespeto yan si Sara Duterte. Painday-inday ka pa diyan sa balitaw, ha? Huwag kang mag-udyok dito ng mga kung ano-ano kay basang-basa ka na. Oh, di ka DDS pero Inday Sara Duterte. Hello, my God. Oh. Huwag ka nang mag-ano dito kasi kinikilatis namin yung mga nanonood. Huwag ka nang magpaano-ano dito. Kasi alam mo kung bakit, maaga pa ganyan na yung mga pinagsasabi mo. Nabisto ka tuloy. Okay? So, bye-bye. Have a nice day and God bless everyone. Thank you very much. Mwah, mwah, mwah.